Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Maraming nagpapasa sa akin ito, pero hindi ko kasi alam ito eh. Wala akong alam sa mga OPM, lalo na itong kay Skastakli na kanta. Pero nagva-viral daw ito. Panoorin nga natin to mga men. So parang ang nangyari, ito si J-Vot G. Parang mas sumisikat pa daw yung yung pag-cover niya kaysa mismong kay Skastakli. Doon sa kanta ni Skastakli na Diyosa. Ito yun, oh. Tapos papalabas siya sa Wish, di ba? Akala ko wala nang kwenta ang buhay ko, pero sa'yo ay nagkakulay ito. Pagdating sa'yo nagdadalaw ang suhay ko, yung dating matigas nagigilat ng tulay ito. Di man ako kasing macho ni Johnny Bravo, pero itatayak ko sa'yo lahat man, di ba? Oo, hindi ako hinihayaan maging gwapo, pero Hindi ako pamilyar doon sa kanta, pero ang original daw nito ay si Skastakli. Now, nagkakaroon ng issue na ikinanta niya sa Wish yan, yung cover na yan. Na content ito ni Makagago, pinanood ko partially. So, ang pinupunto kasi dito, parang inari niya daw yung kanta. Lalo na dito sa dito sa YouTube channel niya. Yan, Maxi Andreson. Dito sa YouTube channel niya, humakot na ito ng 23 million views. Tapos nakalagay lang dito, Maxi Diyosa cover. Hindi man lang binigyan ng credit yung original na gumawa, 'di ba? Hindi man lang siya nagbigay ng credit eh. Yung Diyosa by Skastakli cover. Ganun man lang sana. Although na isa rin ako sa busit kay Skastakli, pero 'di ba? Right naman ni Skastakli na ma-recognize dito dahil siya yung original nito eh. Kahit man lang sana nilagay man dito, no, original by Skastakli. Na ganun. Yung pagko-cover kasi hindi naman masama 'yan. As long as na may proper credit doon sa original, or mas maganda nagpaalam ka. Kasi pagko-cover yan eh. Kumbaga, pagka halimbawa, may pagkakataon na ang tao hindi kilala si Skastakli, ikaw lang ang kilala, iisipin nila, original mo yan. Tapos may time pa dito na pinalitan mo yung di ba, yung lyrics. Pinalitan mo ng pangalan mo, yung minimension sa lyrics. So, iisipin ng tao, lalo na kung fan mo lang at hindi fan ni Skastakli, original mo yun. 'Di ba? Kaya every time na dapat sinasabi mo yung kung saan ang galing ang kinover mo. Yung pag-cover hindi masama 'yan eh. Pero pagka dumating yung time na na kinover mo 'yan, ginagawa naman ng yan ng mga professional singers. Lalo na yung mga nagsisimula, 'di ba sila Sarah Geronimo, nagko-cover din niya ng kanta nila Celine Dion. Sino pa ba? Basta maraming na hindi sila yung original. Minsan nga gumagawa pa nga ng gumagawa pa ng buong album, puro cover ang laman eh. Puro hindi original yung Kasi dito sa Pilipinas, mas binibigyan pansin yung number one, yung itsura, no? Itsura tsaka ganda lang ng boses. Bibihira yung yung sumisikat na magaling din mag-compose eh. Iilan na lang yung mga yan, katulad nila Gary B, sila Ogie Alcacid, iilan na lang yung mga ganun eh. Meron pa bang ganun yung nagko-compose? Ang huling pagkakaalam kong gumagawa niyan si Yeng Constantino eh. Yung singer lang ha, hindi yung banda. Yung mga banda, yun, automatic sariling compose. Pero may mga cover din. 'Di ba? Pero pagka cover, sabihin mong cover talaga at sino yung original. At isa pa, pagka ganyang kadami na yung fans mo, dapat sinasabi mo, lalo na pag dumadating na yung time na yung pagkakakitaan mo na yung kanta. Naalala nyo nung si Jobit Baldivino, yung, di ba may original na kumanta ng Pusong Bato?
May time na nagalit sa kanya yun eh. Kasi, nung nagsabay sila sa event, pinakiusapan siya nung original composer na, pwede ba ngayong gabi wag mo munang kantahin yung Pusong Bato? Ibigay mo na sa akin. Ano pa rin ni Jobit Baldivino. Kaya yun, nagalit. Kasi parang, kasi nila yun eh, yung pag-original sila, pride and joy nila yun eh. Let's say, sabihin mo na nagpaalam ka, deserve pa rin nila ma-recognize ng mga tao na, ang original pala niyan si Skastakli. Di ba nagkaroon din ng issue ng ganyan, yung alam niyo yung banda na Agsunta. Ganyan din mga cover songs din. Sumisikat din sila no, na hindi sa kanila yung kanta. Wag na natin idaan sa legal, no? Sa na lang, sa bilang pagiging artist na lang. Let's say, just imagine, nagpainting ka, no? Tapos ibang nagpaint katulad nung ginawa mo. Then wala ka man lang credit. Kahit man lang sabihin mong inspired by ganito, inspired by ganyan. Pero wala eh. Siguro feeling ni anong name nun uli? Ni J-Vote G, hindi pa siya ganun kasikat. Pero pagka sikat ka na, need mo talagang gumawa ng sarili mong name. Hindi pwedeng habang buhay kang nanggagaya. 'Di ba? Wala parang umaano ka lang sa shadow nung ginagaya mo, 'di ba? Tapos ito nagpaano yung management nila na nagpaabot yung management ni Skastakli. Sabing ganun dito. As management for the original artist and composer, we want to address an important issue regarding the unauthorized cover of a song originally by our artist. Cover songs without securing permission from the original artists and composers is not only unprofessional but also undermines the integrity of the music industry. We believe it's vital for everyone to respect the rights of creators and adhere to proper protocols when using their work. We urge all platforms and artists to ensure the proper permissions are obtained before airing or covering any songs. Let's work together to maintain professionalism and respect within our industry. Ito yung dapat malaman, 'di ba? Pag merong may original, kahit ang pinaka lowest form acknowledgement na sabihin mo sa tao na kahit hindi muna kayo kasi sometimes basahin natin yung dahilan nabasa ko kasi yung dahilan niya dito. I would like to extend my sincerest apologies regarding the performance of Skastakli's original song and composition Josa on the Wish Bus. To clarify, the performance of Josa was not part of the original plan / set list. It was an on-the-spot request by fans daw. So on-the-spot request yun pala during the live radio taping, and in the moment I gave into the excitement and energy of the crowd. However, I fully acknowledge that the song's licensing and clearance were still under negotiation at that time, and I should have exercised better judgment. Prior to the taping, my management and I had informed the Wish Bus team that the performance should not be aired or released publicly until all legal matters surrounding the song were properly resolved. Unfortunately, unofficial photos and videos of the performance were posted online. Naipost na daw online yung unofficial na litrato tsaka yung video, which gave the impression that the song had been performed and released without proper clearance. We have already reached out the proper channels of Skastakli and this management asintada to resolve the matters. 'Di ba?
Kaya lang, sir, ang dapat ginawa mo dito, 'di ba, ni-request ka mo, no? I don't know if ginawa mo. Sana highlight mo o marami nagre-request. O nire-request nila kahit yung pinaka-minimal na gagawin mo. O nire-request nila itong original na kanta ni Skastakli. Shout out Skastakli. Yung malaman lang ng tao na hindi ikaw yung original, 'di ba? Yun na lang ang, at least yun man lang masabi mo man lang do sa habang nagpe-perform ka. Ito ay by Skastakli. Pero kasi nangyari, parang wala lang eh. Di ba? Yung parang kinanta mo ng iyo talaga yung kanta. No? Ito ha, wag tayo magpilosopuhan. Baka mamaya sabihin niya, ikaw din naman yung mga videos na hindi mo original. Hoy mga tanga, ang ginagawa ko kasi reaction. Original yung reaction ko. Kailangan ko ng subject eh. Siyempre, pero kung halimbawa, let's say, yung kanta, re-reakan mo yung kanta, ako gagawin ko, no? Alam mo, yung tono ni Skastakli, parang tapos ipi-play ko yung kanta. Nakikita nyo, parang sintonado si Skastakli. Ang papanoorin nyo na kasi sa akin doon, yung sinasabi ko na, hindi na yung kanta. At alam ng tao na kay Skastakli yung aking irerakan. Hindi ko naman pagkakakitaan yung pagkanta dun sa kanta niya. 'Di ba? Ang pagkakakitaan ko yung sasabihin ko regarding dun sa kanta. Nagigets yun na ibig ko sabihin? Kasi mamaya may ikaw din naman, hindi naman original yung ginagamit mo na. Alam nyo nga kung kanino yung video na re-reakan ko eh. Ano ba? 'Di ba? Pero ang isa pang naging issue dito sa issue ni J-Vote G, yung pinalitan niya nga daw ng lyrics, 'di ba? May nagsasabi plagiarism daw yun. Pero tingin ko hindi naman kasi kung alam ng tao na kay Skastakli original, ang plagiarism kasi yung palalabasin mo na sayo eh. Yung sayo talaga. 'Di ba? Yung halimbawa, may kinanta ka tapos sasabihin mo sayo. Parang madalas mangyari yan sa speech eh. Yung plagiarism, yung may sasabihin ka na speech na akala ng tao original sa'yo pero kinopya mo lang pala sa iba. Yun yung tinatawag na plagiarism. Pero dito alam naman ng tao na cover niya ito eh, di ba? Maliban na lang kung hindi niya kinaklaro yun every performance niya. Pero doon sa pagbago ng lyrics, I think yung kaso na yun parang kabastusan yun doon sa original artist. Yung babaguhin mo yung lyrics ay taliwas do sa original. Or kung gagawin mo man yon, kasi na-mention dun yung name ni Skastakli eh, do sa original na kanta eh. Then ang ginawa niya, inalis niya yon, pinalitan niya ng pangalan niya. Yun talaga, pag may babaguhin ka, need mo talagang magpaalaman lang. Pero kasama na yun eh, pag nagpaalam ka dun sa mismong kanta eh. 'Di ba? Ngayon, tinutulad naman nila ito. Kilala nyo yung YouTuber na si AC? Si AC, bagong YouTuber ito eh, pero na ako nito eh, subscriber ako nito eh. Gustong-gusto ko yung mga content nito kasi nagko-content siya ng sa YouTube na madaling intindihin ba? Madaling i-digest. Ganito siya mag-content. Kung gaano ka panghi yung kwarto, ganoon din ka panghi yung ugali. It's not the world that is toxic. It's the people like you who make it toxic. Kasalanan naman ng mundo, bakit sila galit sa'yo? Kahiya naman. Sana kung may pinagdadaanan ka, sana mas lumala pa. Ang mga comment na ito ay kadalasan nating makikita sa mga videos ng mga content creators na nagkakaroon ng downfall. Specifically, yung mga taong tinamaan ng Filipino cancel culture. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa mga taong ito pagkatapos nilang makancel? So ganyan siya gumawa ng ng content. Ang sabi nung iba, nakikita ko na basher ni AC, plagiarism daw to. Ngayon, kinausap ko yung legal kasi may ginagaya siya eh. Yung Sunny V2 na American ba yon or YouTuber sa ibang bansa. I don't know if it's American siya, Paki-correct na lang ako. Ito yung si Sunny V2. Ganito naman siya gumawa.
Hayley Welch initially seemed to be a genius, turning her meme into a career that made hundreds of thousands of dollars. However, it only lasted 176 days before she realized that success could also be a nightmare. It all began on this channel here. 'Di ba? Parehas sila ng style ni AC. Ngayon, sabi nung iba, nanggagaya daw, ika-copyright daw, pwede daw siyang i-copyright, 'di ba? Parang ang nangyayari kinokopya daw ni AC yung. Sa akin naman, kinausap ko yung legal advisor ko. Ano ba to? May kaso ba to? Sabi wala naman kasi yung style naman pwede naman gayahin ng iba yan eh. 'Di ba katulad nito nung reaction video na ganito, maraming gumagawa nito. May mga kaparehas din ako na gumagawa ng ganitong reaction video din. Hindi naman hindi naman ang pinag-uusapan kasi dito yung content mo. Parang ganito yan pwede kasing parehas tayong may baso na may tatak na Coke. Yung laman ng baso mo ay orange juice. Sa akin, Coke. It doesn't mean na ginaya kita. Yung yung lagayan lang, 'di ba? Katulad nito, iba naman ang content nito eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na plagiarism tong ginagawa ni AC. Siguro ginaya niya yung style dahil alam niyang effective, no? Parang sa atin dito sa Pilipinas, 'di ba yung batas natin ginaya sa batas ng Amerika. Pero yung content iba. Nagigisi ibig ko sabihin, ibang-iba to dun sa issue ni Kaalaman dati. Alam niyo yung issue ni Kaalaman dati? Yung ginawa ni Kaalaman dati, meron kasing YouTuber na ang name ay si Kento Bento. Kento Bento. Kaalaman. Ang nangyari kasi dito kay Kento Bento, meron siyang content before 5 years ago, yung regarding dito sa miso soup. Yung kung paano nakatakas yung Japanese yata gamit ang miso soup. So ang nangyari dito, ni-research ni Kento Bento yun kung paano nangyari Kinuwento niya in English. Ang ginawa ni Kaalaman, kinopya niya yon in Tagalog naman. Same na same sila ng content, pero tinagalog ni Kaalaman. Akala siguro ni Kaalaman hindi hindi siya mabubuking. 'Di ba? Kasi nga magkaibang nalaman. Kasi nga malaking channel si Kaalaman, 'di ba? Ewan ko, nagkaroon ng yata to ng legal threat I don't know kung paano nila na-resolve yung issue na yan. Yung Incredible Japanese Prison Break. Tinagalog ito ni Kaalaman. Kaalaman. Yan talaga, plagiarism talaga yan. Yung ganyan. Kasi yung kung ano yung diwa nito, ginaya mo, tinagalog mo lang. Pero yung style, hindi siya nagfo-fall sa plagiarism Although parehas sila ng At patuloy parehas sila ng style ng video, yung laman naman ay magkaiba. Parang ganito lang yan. Ba't yung nagagalit sa akin yung mga fan ng SB19 pag na-mention ko Ba't yung mga SB19 nyo? Ginaya din lang naman sa K-pop yung mga yan Pero hindi naman sila pwedeng kasuhan ng copyright or nun kasi nga lahat normal lang yan. 'Di ba Metallica? May mga nagbabanda din na katulad ng Metallica. Yung style kasi pwede mong kunin as inspiration yun Yun ang magandang term doon inspired by, pero in reality ginaya din. 'Di ba? Ginaya din lang naman yun Diba? Wag na tayo mag-bullshitan. Talagang pinattern ang SB19 sa K-pop. Same sila ng style,
Pero iba yung kanta, kaya hindi mo pwedeng sabihin na pwede silang idemanda ng copyright, 'di ba? Yun ang ibig kong sabihin. Yung ito si AC, tsaka si walang bearing ito yung sa paggawa ng video. Hindi siya liable sa kahit ano. Maliban na lang siguro, no? Hindi ako expert pagdating sa batas na ganyan, pero yung style na yon ay ginawan ni Sunny Vito ng patent. Pag ganong uri ng video, siya lang dapat yon. Ina-apply yun, 'di ba, yung rights dun sa ganong style, pero hindi eh. Ginaya pa nga siya ng internet anarchist eh. Same din ng style ng tanong natin ha. Internet anarchist. Internet anarchist. Same din sila ng style. Kaya walang problema doon. Sa content magkakatalo, ayun din, ganyan din ang video ni Internet Anarchist. Baka mag-add lang to ha, kasi hindi Brave yung gamit ko eh. Ganyan din yung yung alam niyo Angry Video Game Nerd. May nanggaya din dun eh. As someone to go through a transformation as drastic as Zac Efron. He went from being a teen Diba? Tapos ito naman si AC. Oo, mas kilala sa pangalan na Yana. Si Yana ay isang motovlogger na tinamaan Diba? Same sila ng style. teenage heartthrob to getting absolutely shredded with chiseled abs to looking like a Gumaganon-ganon din yung ulo. Diba? Hindi ko nga alam kung ba't nagkaroon ng basher yung AC na yun dahil doon sa forma ng video niya eh. Pero kung tutuusin, wala naman. Anyway, yan lang ang ating pag-uusapan ngayong linggo ng hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye!